bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic na bago to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing linggo alas 3 ng hapon dito lang sa DZRH TV.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Sa tamang balita, tama sa bayan. Tambayan with Raymond Dadpaas at Romel Fuertes sa paghahatid ng tamang balita at talakayan sa Tambayan. Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre kasama na muli yung ating mga kababayan na nasa ibayong dagat. Mapagpalang unang Sabado ng taon 2026. Kami ang inyong makasama ngayong umaga. Ako si Raymond Dadpaas. At ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Araw sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Happy New Year, paring Romel. Happy New Year, parang Raymond. At siyempre sa lahat ng ating mga nanonood at laging suking nakikinig. Sana ay itong taon na ito ay magiging mas maalwan kaysa yung nakalipas na taon. At saka doon sa mga nagpaputok, pakicheck nyo nga yung mga daliri ninyo kung kumpleto pa. Kung kumpleto pa, swerte kayo. Oo. Di ba? Hindi pa rin naiwasan talaga, paring Raymond. Oo, pero ang napansin ko lang, doon sa area namin na, ewan ko kung ganito rin sa ibang lugar, mas marami na yung pailaw kaysa yung kung sa bagay, napansin ko paputok. din. Kaya less kalat ngayon, less kalat at saka hindi ko alam pero mausok din kahit yung pailaw medyo mausok din. Yung sa level ng usok hindi ko lang alam kung paano na determina na abagay pansin nyo naman dati-rati kasi paring Romel, di ba yung pag sumalubong tayo ng mga bagong taon, mga 2-3 araw, kita mo pa yun sa Alapaap, yung dito lang sa Metro Manila, para pa rin tayo nasasakloban ng usok ng mga firecracker. Oo, pero ngayon hindi ko parang ewan ko lang kung sa tingin niyo sa obserbasyon ay pareho tayo ng obserbasyon na mukhang bawas yung usok dahil nga I do not know kung yung kampanya ng gobyerno ay pero hindi parang Romel kung minsan mas mahal yung yung pausok kaysa sa paputok, lalong-lalo na yung mga makukulay. Libo ang halaga ng mga yun Siguro, sabi ko naman, usap ko ngayong iba, siguro dahil medyo nagre-recover na kahit kunti yung ekonomiya, yung tao, kahit paano merong ilalabas. May gagastusin sa mga ganong bagay. Kasi dati-rati, nung panahon ng pandemya, syempre wala. Wala. Ngayon, medyo nagre-recover ng konti. Kumbaga, pampasaya sa pamilya. Ayun, na bumibili sila ng mga pailaw. Pero ang naobserbahan ko, parang Raymond, ewan ko sa ibang lugar pero dito sa area ng Pasay, Parañaque, sandali lang ang putukan Hindi halos umabot na 1 oras Pagdating ng mga bago mag-alauna, halos wala ka na marinig. Tahimik na, tumahimik. 12:30, medyo ilan-ilan lang nagpapaputok. Hindi katulad pa rin ng mga nakalipas na taon na talaga ng mga alas alauna pasado Magdamagan ko minsan. Marami ka pa naririnig Ngayon hindi nag-ano. Yun na nga, naging yung, kumbaga ang tao dahil nga sa mga na-experience natin, mamimili ka na talaga ng priority mo ano bang priority? Pailaw, paputok, o pagkain. Di ba? Or ibang pagkakagastusan. Para bang, kumbaga, ito yung mga nakita natin na epekto ng experience natin na, kumbaga, nakapag-isip ang tao ng, hindi natin alam, isang araw, malay natin, di ba? Kaya mga napag-iisip. So, yung iba naman, parang Raymond, katulad ko, ang dahilan ko naman, bakit pa ako gagamit ng paputok naririnig ko naman. Kaya diba? Kailangan mo bang magpaputok, kailangan mo bang magpailaw. Manood ka na lang sa kapitbahay. Tama. Pwede rin naman. Eto, hindi ko alam kung doon ba sa record ng PNP tumaas o bumaba yung biktima ng bumaba.
indiscriminate Actually, firing. taon-taon bumababa parang Raymond Eh, sana naman. Indiscriminate firing? Indiscriminate firing. I do not know. Hindi ko alam kung Wala pang- bumaba sana, o tumaas. Siguro sa briefing nila sa Akala Lunes, ko parang Raymond yung firecracker Incident. related injuries. bumaba. Yun, bumaba. Good news yun. Oo, Kaya pero lang, yung, meron pa rin masaklap na balita gaya nung nangyari doon sa Tondo. Yung halos sabi nga nung iba hindi na paputok na ordinaryo yun. Oo, grabe Bomba yun. na yun Yung inasawi ng isang bata. binatilyo. Grabe. Oo. Wag ewan. Hindi naman na talaga yun. Hindi na yun ordinaryo. Yun yung mga kuminsan, yun yung mga nagbibigay dahilan para yung mga anti-firecracker advocates talagang ipipilit nila na Ipagbawal dapat na once and for ipagbawal all na. Pero may pro and con yan paring Romel dahil alam naman natin kung ilang libo ang pamilya ang umaasa sa na nakikinabang industriya din. ng paputok. Hindi lang hindi lang Bulacan kasi Sentro is Bulacan. Actually hindi nga lang Bukawi, hindi nearby towns. Talagang marami nang gumagawa diyan Sa Cavite meron ning mga area na gumagawa. Sa Visayas, hindi lang Cebu dati, Cebu lang ang pero ngayon meron ng area. Sa Mindanao ganun din. At hindi maikakaila parang Raymond na malaki ang tulong sa kabuhayan ng mga umaasa sa industriya. Yung siguro yung gaya nung umabot tayo sa mahigpit na regulasyon, baka yun na lang ang diinan natin, yung strict regulation. Kung sasabihin naman natin na total ban, parang ano naman ang alternative na ninyo ibibigay doon sa mga umaasa. Yun na nga. Parang lahat na lang, well and good, may naisip si Governor Daniel Fernando ng Bulacan. Na sinuportahan naman ni Congressman Dor Plato. Ito yung pagtatayo ng kooperatiba para, kumbaga yung strict regulation, mamonitor ng husto. Dahil marami naman kasi talaga doon itong mga aksidenteng ito nangyayari dahil doon sa mga pagawaan ng mga na illegal manufacturing. Kasi meron naman tayo talagang licensed Kasi nung una sabi ko bakit pag halimbawa piyesta meron may mga nagpapaputok. Saan galing yun, di ba? Meron talagang legitimate na gumagawa all year round. Pero napakahigpit yung kanilang sistema ng paggawa, pati yung pag-iimbak. Ayan, kaya yun doon napakalaking sa mga pamilyang umaasa sa ganyang hanap buhay problema yung alternative kung sakaling ipipilit natin yung ipagbabawal. Kaya nga paring Raymond, babalik tayo sa tanong na ano ba ang importante? Buhay or kabuhayan. Ayun. Papatayin mo yung industriya, papatayin mo rin yung kabuhayan ng mga umaasa. Ayun. Diba? Lahat yan diba? Tama yung sabi mo, may pro and cons. Kailangan balansehin. Tama yun. Tama. Tayo ay ayaw din natin yung mga nasusugatan, yung mga namamatay. Namamatay. Ayaw din natin yun. Dahil unang-una, kawawa din itong ating mga health frontliners. Tama. Kapag dumagsa yung mga taong nabibiktima sa mga ospital. Imbis na nagdiriwang ng Pasko at Bagong sila Taon. Sa emergency room. Sila Ayun, ayaw sila din natin yun. busy. Pero on the other hand, siyempre, kailangan din talaga ma-regulate din kasi hindi rin maganda kung hahayaan na lang kung sino-sino gagawa. But, yung campaign na totally iban, medyo baka we have malaking argumento ang kailangan bago natin ma-resolve. Hindi naman natin sinasabing walang punto. May punto. Kaya lang, balansehin naman natin doon sa mga apektuhan. Parang yan, parang Romel, yung nung matatandaan mo yung pinag-uusapan yung total cigarette ban sa Pilipinas. Ang tagal ng pinag-usapan yan. Umabot mo hanggang sa Korte Suprema, di ba? Kasi nga, paano mo naman ibabalanse? Yung bang, sabi nila, bawal daw ang paninigarilyo dahil sa masama epekto sa kalusugan. Tama yun. Tama yun Kaya lang, ano naman ang alternative na pangbalanse doon sa mga tobacco producing
farmers natin. Ay, lalong-lalo na dyan sa Norte. Dahil dalawang klase yung production dyan. Yung Virginia at saka Burley na tabako. Hindi lang daan yan. Libo, baka milyon pa. Sa Norte. Plus, parang Raymond, hindi rin maikakaila na malaking revenue ang inaakit sa gobyerno ng tobacco industry. Sa Visayas, akala ko walang mga tobacco plantation dyan. Pero meron din pala. Yung Burley tobacco. Hindi man Virginia dahil nga hindi conducive sa klima nila yung Virginia na pang Ilocos area lang yan, Northern Luzon. Marami din kahit sa Mindanao. So yung mga ganon, talagang matagal, mahabang proseso. Ang dinaanan. So yun, kailangan lagi ng pambalanse sa mga ganitong pagkakataon. Pero siyempre nga, sabi nga natin, kung ano yung nakabubuti sa mas nakararami, abay, siyempre doon tayo. Pero kahit pa paano, parang Raymond, balik tayo doon sa paputok. Yung pagtatakda ng lugar kung saan doon lamang magpapaputok, isa yun sa magandang alternatibo. Community, yung designated firecracker zone. Para malimitahan mga sakuna, aksidente, mga nasusugatan. Designated na pagbentahan at designated na paggamitan. Laking, kaya yung minsan saludo tayo sa mga LGU na yung mga nagtakda ng ganyan. Na meron silang restricted area at designated area. Doon lamang papayagan na gumamit ng paputok. Tsaka maliban dyan ay siyempre medyo merong survey na inilabas silang sinasabi na parang ang baba daw ng yung level ng pag-asa ng bawat Pilipino na rate ng pagiging optimism ng mga Pinoy. Ang baba. Ewan ko pero hindi dapat ganoon yung bang para bang tatanungin ka, ano ang iyong inaasahan para sa 2026? Sabi nung iba, yung mga nega. Parang negative ang dating. Hindi dapat ganoon. Ito yung panahon na after years na mag-recover tayo after the pandemic, ito yung panahon na think positive. Tama. Nung panahon ng pandemic, pag narinig mo yung salitang positive, iba ang dating. Pero positive ka. Ngayon na nakare-recover na tayo, pag sinabing think positive, mag-isip-isip tayo ng ibig sabihin kahit pa paano, masa tayo. Huwag natin alisin yung mindset natin na tayo lumalaban. Hanggat lumalaban tayo, may pag-asa. Lalo kung ang laban mo ay patas. Kaysa naman, hindi pa nga nag-uumpisa yung laban, sumusuko ka na. Diba? Walang mangyayari lalo. Pero huwag naman nating puro iasa lahat. Kailangan din natin ng sariling palo, magsisikap. Kumilos din tayo. Hindi yung ang buhay mo na lang at pamilya mo iniasa mo sa ayuda. Ayuda. Di ba? Hindi naman ganun. Talagang paulit-ulit ako dyan. Kaya lang, sa budget natin, lumakas pa nga Lumaki ang budget ng AIX. Lumaki ang budget ng MAIF. Kaya yung iba na umaasa lang, para umaasa lang sa ayuda, positive din yun. Alam mo kung bakit? Pare, positive yung ayuda natin. Hindi yung maganda yung ganyan. Sabi nung... di wag natin asa yung buhay natin sa ayuda. Hanggat kaya natin. Kumilos-kilos din. Ang problema, parang Raymond yung may kakayahan na magtrabaho yun ang ayaw tinamad dahil sa ayuda. Yun na nga, yung binabanggit ko previously na, magyaya ka ng so good news pala para sa kanila yung 2026 national budget. Lumaki ang lumaki ang budget ng AIX. Ng MAIF. Yung MAIF, ito ng mga nagkakasakit. Ito yung guarantee letter Guarantee letter sa mga politiko yan. Then, tupad. At iba pang ayuda. May mga narinig pa nga ako sa Iloilo. Ito may mga kaibigan tayong umuwi sa Iloilo. May food packs na. Talaga? Galing sa LGU. Sabihin, pagdating mo sa munisipyo, nakapack na yun. Nandun na yung dilata, noodles, kape. So yung talagang mga, hindi ko naman nilalahat, yung ibang mga tamad talaga, lalong tatama rin. Kumbaga, complete package na pagdating ng Atlanta, eto na Bakit ka pa magpapakahirap? Pipila ka lang. Pipirma ka sa voucher. Panalo na.
Nako po. Pero yun yung sinasabi natin, huwag naman nating iasa lahat, lalong-lalo na sa gobyerno. Sa oras natin na 5:23 ng umaga, kumusta kaya ang pagpasok ng bagong taon sa lagay ng ating panahon? DZRH Weather Bulletin. Mula sa Pag-asa DOST, balitaan tayo ni Alzar Aurelio. Alzar, Happy New Year sa Pag-asa. Good morning, Alzar. Magandang umaga, Happy New Year sa ating lahat. Nakakaranas tayo ng asahan ang maulap na kalangitan sa bansa dahil sa shear line, northeast monsoon at easterlies. Makakaranas ng kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm sa buong Mindanao, gayon din sa Visayas, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate at Palawan. Asahan din ang katamtaman hanggang sa kuminsan ay malakas ang ulan sa Cordillera, Cagayan Valley, Aurora, Quezon, nalabing bahagi ng Mimaropa at nalabing bahagi ng Bicol Region. Dito sa Metro Manila at sa nalabing bahagi ng Luzon, asahan ang mahihinang pag-ulan. Kaya paalala sa mga kababayan po natin na mag-ingat dahil sa mga pag-ulan na asahan ngayong araw na posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Malakas pa rin ang amihan kaya inaasahan pa rin dahil sa malakas na amihan, inaasang matataas ang alon na sa ating mga karagatan kaya nag-issue tayo ng gale warning para sa buong seaboard ng Northern Luzon at Eastern seaboard ng Central Luzon hanggang Visayas. Isabihin nito ay bawal po malaot ang ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar para sa ating kaligtasan. Wala naman tayong binabantayan na LPA o bagyo sa loob ng PAR at ganyan din sa labas nito. Yan nating update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio. Maraming salamat, Alzar Aurelio mula sa Pag-asa DOST. DZRH Weather Bulletin. Naghatid sa ating oras na 5:25 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Champion Detergent. Tapat po sa inyo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon!
All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Okay, balik ko tayo sa ating balitaan, 5:30 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Ngayon sa ating mga balita. Deserve. Ito ang reaksyon ni ACT Teachers Representative Antonio Tino sa resulta ng Pulse Asia Survey kung saan bumaba ang trust rating nila Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Giit ni Tino, hanggang ngayon ay kasi hindi pa rin bumababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin, kuryente, tubig, gasolina at hindi pa tumataas ang sahod ng mga manggagawa. Tinukoy ng kinatawan ng patuloy na katanungan ng taong bayan tungkol sa confidential fund na kinasasangkutan ng Vice Presidente na hanggang ngayon ay hindi pa rin mareresolba. Bukod pa rito, ang pangakong hindi pa natutupad ni PBBM na may mapapanagot na malaking isda sa isyu ng kapiwalian kaugnay sa flood control scandal. Ikinabahala naman ni Senador Francis Kiko Pangilinan ng 2 araw na military drills ng China sa paligid ng Taiwan. Ayon kay Pangilinan, ito'y nagdudulot ng pangamba hindi lamang sa mga mamayan ng Taiwan kundi maging sa mga Pinoy na naninirahan, nagtatrabaho at nagbabakasyon doon. Giit ng senador, hindi mabubuo ang kapayapaan sa mundo sa magitan ng banta ng pananakop, pagpapalawak ng mga dayuhang base militar o war games. Ang tunay niyang kapayapaan ay nakaugat sa individual at kolektibong karapatan, sa sariling pagpapasya at kalayaan mula sa pambubuli o pangharas ng mga makapangyarihang bansa, China man ito o Amerika. Labas tayo ng ating himpilan, isang driver ang nakaligtas sa aksidente sa kotse. Makaraang marespondehan kaagad ng mga otoridad. Alam natin ang iba pang detalye, Edwin Duque. Edwin! Pero ligtas at nasa maayos na kalagayan ang driver na kotse na na-aksidente sa Quezon City kanina pagpapadaling araw. Matapos ang halos 2 oras na nakataob o nakatihaya sa loob na dahil nga sa isang self-accident sa kabanito ng Quezon Avenue. Ligtas na itong biktima na driver ng marescue ng mga otoridad na naganap bago mag-alas 12 ng madaling araw.
base sa investigasyon ng otoridad, ang tamulabag ng gasgas at galos o itong biktima na di pa pinangalanan na driver ng isang sedan, makaraang masakot na ito sa isang set accident. Malabas na mag-isa lamang ang driver sa sasakyan nang mangyari ang aksidente. Nasa pasaglabag itong salamin at UP yung nasarapang bahagi ng bubong ng sasakyan. Base sa pahayag ng mga nakasaksi sa lugar, mabilis umano ang takbo ng kotse sa southbound lane bago ito sumalpok sa Center Island. Kanina ay nagdulot naman ang bagyang bigatandalo ng trapiko, pero nung maalis na ito ay agad din naman lumuwag ang dalo ng trapiko. Aresto 3 and Duque nagulat sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin Duque. Ay ingat-ingat ho sa ating mga kababayan. Magbabalikan na sa Metro Manila, abay ingat-ingat sa biyahe sa mga lansangan. Para makaiwas tayo dyan sa... Lalo na ngayon, parang Raymond, panaka-naka ang pag-ulan. Ako, napakadulas ng kalye. Kuminsan, mas mahirap yung ganun na yung... mas madulas yun. Yung ano lang. Biglaan Buti pa yung ulan talaga as in na malakas. Ayun, para linis yung kalsada. At saka aware ka na basa ang kalsada. Pero yung ambon-ambon lang, naku. Tapos may mga portion na hindi naman uulan. Ay, nako, madulas lalo yan. Ingat-ingat ho. Matagumpay naman na nasagip ng US Navy ang 3 mangisdang Pinoy na nasira ng fishing vessel sa South China Sea. Ito'y matapos maglunsad ang crew ng USNS Cesar Chavez. Cesar Chavez ng rigid-hulled inflatable boat para ma-rescue yung mga mangisda. Sa ulat, pinasok ng tubig ang makina ng kanilang fishing vessel noong December 28 dahil sa malakas na alon, kaya't nagpalutang-lutang sila sa dagat. Nasa maayos namang kalusugan ng 3 base sa resulta ng isinagawang medical evaluation. At speaking of vehicular accident, nako, eto. Isang hukom ang nasangkot sa aksidente sa Pilar, Bataan. Isa sa kanyang mga sakay ang sugatan. RX number 37, Danny Comilang. Danny, good morning. Yes, good morning. Lakay Raymond. Isang vehicular accident ang naganap sa kabaan ng JJ Lirao Road, Barangay Nagwaling, Pilar, Bataan. Sa tapat ito ng Oil Box Gasoline Station kung saan sangkot sa aksidente ang isang hukom o judge 9:30 kagabi. Batay sa paunang investigasyon ng Pilar Municipal Police Station, lumabas na ang minamanayong sasakyan ng isang hukom na isang pick-up ay sakay nito ang 4 na individual na patungo sila sa Bagak, Bataan. Habang ang Hyundai Accent wagon na kulay itim na minamaneho naman ito ng 49 anyos na lalaki na residente ng Barangay Palili Samal ay patungo ito sa Barangay Alauli proper sa bayan ng Pilar. Pagdating sa bahagi ng isang karsada na may matarik na kurbada at may solid yellow lane, sinubukan umanong mag-overtake ng driver ng Hyundai sa sasakyang nasa unahan nito at biglang pumasok ito sa linya ng direksyon na tinatahak ng sasakyan ni Judge dahilan upang magbanggaan ang dalawang sasakyan. Dahil dito, kapwa nagtamo ng pinsala ang dalawang sasakyan habang ang isang pasahero ni Judge ay nagtamo ng pinsala na sugatan at agad na dinala sa Mount Samat Medical Hospital para sa karampatang gamutan. Ang dalawang sasakyan ay isinailalim sa kustodiya na ng Pilar Municipal Police Station para sa wastong disposisyon. Dani Comilang, RX37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Danny Comilang mula sa lalawigan ng Bataan. Pag nakita niyo yung solid yellow lane, ibig sabihin, yung mga kumuha ng nag-driving lesson, abay, definitely walang overtaking. No overtaking, yun ho ang ibig sabihin ng solid lane. Yellow lane. Kaso, parang Raymond, pagkagabi na wala na. Dinidisregard na yung ganyan mga traffic sign. Hindi baling medyo late ka nang dumating. Huwag ka lang maaksidente sa kalsada dahil sa iyong
pagmamadali. Ngayon, kung gusto mo maagang makarating, agahan mo umalis. Agahan mo yung umalis. Ganun lang yun. Adjust to tayo. Para tayong hindi natuto na sa atin. Ano? Bawa, sasabihin, traffic sa EDSA. Oh. Di agahan mo. Traffic pala eh. Alam na natin yun eh. You know the drill. Ika nga. Pinatungan na ng value-added tax o VAT ang mga ibinibentang contraceptive drugs at devices sa China simula ngayong taon. Hindi matapos ang 3 dekadang tax exemption ng mga kondom at contraceptive pills. Nagugat ang naturang hakbang dahil sa pagbaba ng birth rate o bilang ng mga ipinapanganak sa China. Dahil dito meron ng 13% VAT ang mga contraceptive sa China sa paniniwala lang sa pagitan ng mas mataas na buwis sa birth control drugs at devices ay mararagdagan ang populasyon sa China. Sa China pala to. Oo nga naman. Tumatanda na ang populasyon niya ng problema ng ibang mga bansa, paring Romel, ngayon. Na laging binabanggit Japan, ng diba? simbahan. Japan, China, Italia at marami pang mga bansa, mataas na yung may edad na yung kanilang average population. Ang Pilipinas, kaya huwag niyong hahadlangan. Basta kayang suportahan. Kaya mahirap yung mga pamilya na walang kakayahan na bumuhay ng maraming anak. Sila yung nakararami. May mga pamilyang gustong magkaanak. Kayang-kayang magkaanak kahit isang dosena. Hindi naman nabibigyan ng biyaya. Samantala, binuweltahan ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard for West Philippine Sea, ang social media post ni Deputy Spokesperson of the Chinese Embassy, Gu Owei, kung saan naka-mention ang kanyang pangalan mismo. Kaugnay ito sa paglayag ng mga Chinese research vessel sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, kung saan inakusahan umano ni Tariela ang barko ng China na trespasser. Paglilinaw naman ng PCG official, wala siyang sinabi na nag-trespass ang barko ng China na malinaw anya sa press statement at mga post ng PCG. Hindi rin anya nararapat na gamitin ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS bilang depensa o panangga sa inosenteng pagdaan ng mga Chinese vessel habang binabaliwala ang mga pangunahing probisyon ng nasabing kasunduan at ang mga walang patayang pag-aangkin ng China sa South China Sea. Dagdag pa nito, sa usapin naman ng koordinasyon sa insidente noong December 24 kung saan tinulungan ng China Coast Guard ang isang Pilipinong mangingisda, kung totoo manong nauna ang koordinasyon ng China, dapat ay una na itong nalaman ng PCG National Headquarters. Galing din sa PR ang China talaga. No? Tapos ginagamit pa na kanilang mga trolls. Copy-paste. Ang ko dyan, natitiis naman ng ilang kababayan natin na magpagamit. Yung mga vlogger, hindi ba? Nako, mambira naman. Para kayong mga hindi Pilipino. Wala. Yan yung, kumbaga, yan yung kasabihan na hindi nawawala yung ibinibenta ang kaluluwa sa dyablo. Biruin mo yun. Pilipino ka, kakampihan mo. Dayuhan. Yung dayuhang persa na nangaapi sa kababayan mo. At nangangamkam ng teritoryo ng bansa mo. Paano nyo naapi mo yung ganyan? Yung ilang mga vlogger? Paano at magkano? Ayun. Doon ako sa pangalawang tanong, paring Romel. At hindi lang mga vlogger, may mga politiko, may mga opisyal, retired and active sa PNP at AFP. Tanong nyo sa mga taga National Intelligence and Coordinating Agency. Siyempre, publicly hindi nila binabanggit yan. Pero sa talaga, mga bulong-bulungan sa mga kapihan dyan, napag-uusapan ho yan. Biruin mo, isa kang retiradong uniform personnel, tapos alam mo ang galawan, tapos ironically, sa halip na yung iyong bansa, ang kampihan mo, idepensa mo, ay yung pangbansa na umaapi sa sarili mong bayan. Iba kaya
ingat sa mga, lalong-lalo na yung mga retired generals na nirinig nyo. Wala tayong problema ang pag-uusapan. Totoo namang na dapat tayong maging independent. Pero yung papabor ka sa mga statement na 2026 na ho! Mga sir, mga ma'am! Alam na namin kung ano talaga ang tunay na kara ninyo, ha? Baka akala ninyo. Wala talagang... Sa iba pa nating mga balita, 5:43 ng umaga, 70% na daw handa. Ay, tika, may text nga si Kuyang Vic De Leon Lima si nito Kuyang na. Vic De Leon Lima. Sabi Gusto niya ka na? di baling late kaysa maging the late. Aha. Dalay, tama. Tama So, talaga, naman. Kuyang Kaya, Vic De Leon Lima. Ito si Kuya Vic. Ay, Happy New Year, Kuya Vic. Ay, marinig mong 70% nang handa ang Cebu City para sa pagdiriwang ng Sinulog Festival at Feast of Senyor Santo Niño na gaganapin sa Enero 18. Ako, lumilingon ulit ako doon. Walang kalendaryo. Baka naman na ayon sa Cebu City Government, handa na ang kanilang sistema para sa parehong religious at cultural event ngayong buwan. Magsisimula ang Sinulog Grand Parade sa isang banal na misa na panguna ni Archbishop Emeritus Jose Palma at inasang matatapos bandang alas 7 ng gabi. Magkakaroon ng mga bleachers at portalets sa kabaan ng ruta habang inikayat naman ang mga establishmento na paintulutan ng publiko na gumamit ng kanilang mga palikuran o comfort rooms. Samantalang magde-deploy ang Philippine National Police ng nasa 10,000 mga pulis at force multipliers upang tiyakin ang kayusan at seguridad ng kapistahan. Magsisimula naman ang novena mas sa Enero 8 bilang paghanda sa mismong araw ng kapistahan sa January 18. Maririnig muli dyan, paring Romel, yung sigaw na Pete Senyor. Samantala, tinutugis ngayon ng Bureau of Immigration ang dalawang puganteng dayuhan na nakatakas mula sa BI Warden Facility sa Muntinlupa noong January 1. Ayon kay Commissioner Joel Anthony Viado, kinlala ang mga suspect na pawang South Korean nationals na sina Lee Jing-yu, 32 years old, at Yang Hee-jun, 44 na taong gulang. Git ni Viado, parehong naharap sa deportation cases ang dalawa at subject din sila ng Interpol Red Notice. Pagbibigay din ng komisyoner, magpasaklolo na sila sa iba pang law enforcement agencies para matunton at madakip ang nasabing mga dayuhan. Sila ay wanted sa South Korea dahil sa pagpuslit ng iligal na droga, habang si Yang naman ay sangkot sa pagnanakaw. Ano nangyari? Bakit nakatakas itong dalawang South Korean fugitives? Hindi na bago pag ganyan. Kaya nga, at saka pag nasa custody ng may custody tapos biglang nakatakas. At saka nangyari, parang Raymond, January 1. Di ba naka-alerto ang lahat ng law enforcement agency? Ano ba nangyayari rito? Minsan nagagalit yung mga taga-agencies. Halimbawa, pag custody ng PNP at nakatakas, nagagalit yung mga pulis pag sinabi mong hindi yan nakatakas. Sa Bureau of Immigration ganun din. Sa Bureau of Jail Management and Penology, sa Bureau of Correction, sasabihin mo hindi yan nakatakas. Pinatakas yan. Ayan. Parang yung Korean, maalala mo yung bumaba sa ibinaba doon sa Quezon Avenue, sabi nung report nung taga-BIA, tumakas daw sa Quezon City Prosecutor's Office. Yung pala may video na bumaba pa. No, sinadyang ibinaba. Ibig sabihin, sa isang... may kasama. Ay, nako. At saka galing sa van. Bakit galing sa van na private van, hindi doon sa sakyan ng taga-immigration? Kaya bumabalik na naman yung question na yan. Kaya huwag kayong magagalit. Huwag kayong magagalit. Kung magtanong, nakatakas nga ba? At bakit nakatakas? Kung nakatakas nga. Paano at bakit? O may dagdag pang tanong. Alam niyo na ang kasunod. Oras natin, 5:47 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno
the women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Bago mag-alas 6 ng umaga, Tamang balita at talakayan sa Tambayan. uy, yung mga gagamit ng Marcos Highway, nako, bababa at paakyat, mukhang napakahalagang section ito eh. Dahil yung Badiwan section ng Marcos Highway sa Tuba, sarado dahil sa pagtagli ng isang truck na mawalan ng kontrol at bumalandra ngayong umaga. Ayun, ito yung matarik na bahagi, paring Romel. Kung galing ka ng Baguio, matarik na bahagi, yan, yung unang lulusungan mo. No? Kung galing Marcos ka Highway yan, kung galing ka naman sa baba, paakyat, ito yung huling-huling portion na aakyatin mo bago ka sumampa doon sa may gasolinahan ng Petron. Si Romy Gonzales, balitaan tayo mula sa Baguio. Romy, magandang umaga. Morning, Lakay Romy.
Yes, good morning, Laki Romeran Raymond. Napakatindi yung traffic ay dinulot ngayong umaga dahil bumalanda, tumagilid kasi itong napakalaking truck na yun. Ewan ko kung ano yung mga sako-sako na karga nito. Bumaliktad, nawala ng control ngayon ng bago mag 5 o'clock. Diyan sa may area ng Badiwan, diyan sa may area ng Tuba Benguet. Tama yung sabi ni kasamang Raymond, yung matarik na bahagi yan, paakyat at pababa mula sa Baguio City. Hindi tuloy makadaan ng napakahaba na ayon sa report ni Mr. Paeng Valencia. Yung traffic, paakyat at pababa galing Baguio at paakyat ng Baguio ngayong oras na ito. Medyo siguro kukuha pa sila ng crane o kaya yung mga malalaking equipment para maitabi itong naturang truck na tumagilid nga sa naturang lugar. O kaya yung siguro medyo maghintay muna yung ating mga motorista ng siguro ilang oras lang siguro ito para nang sa ganon ay bigyan daan para matanggal itong tumagilid at gumalandrang truck. Romy, tinitingnan ko yung sako, parang chicken dung yung laman eh. Oo, kay paakyat kasi ito eh. Paakyat na kay. Oo. Malamang hindi na niya na-control nung umaakyat yan. Sobra kasi kung magkarga itong mga... Yun, masyadong overload. Overloaded masyado. Kaya ganyan. Kaya hindi lang isang beses nangyari yung ganyan na kay marami ng pagkakataon na marami bumabaligtad na mga malalaking truck na punong-puno. Talagang pinupuno yung kanilang mga truck packet ng Baguio. Sobrang load na sobrahan sa siguro pero ang masaklap nito babaan yan at saka akyatan. Oo, yung oras na ito, ang dami ng mga sakyang bumababa at umaakyat dyan. Sigurado, hahaba yung traffic hanggat hindi na tatabi yung malaking truck na bumalagbag dyan sa area ng Badiwan, Lakay. Mabuti, Lakay Romy, wala nasaktan. Wala naman. Talagang siguro, nung alam na nila, sigurado tumalon yung pahinante niyan. At least parang yung tinitignan ko, nako baka yung driver, parang nahirapan sigurong lumabas dyan dahil nasa driver side yung tumagilid na truck dyan sa may area ng Badiwan. Alright, sige, balitaan mo kami kung kumusta magiging clearing operation. So yan muna latest na update. Ito si Harry 41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naka-heightened alert na ang Philippine Coast Guard, partikular sa Bicol Region para sa posibleng paglalapan ng mga aktibidad ng bulkang Mayon sa Albay. Ito'y makaraang itaas na sa alert level 2 ang bulkan dahil sa muling pagtaas ng mga aktibidad nito. Ayon kay PCG spokesperson Noemi Cayabyab, makaantabay ang kanilang mga tauhan sakaling kailanganin ng search and the rescue operations at iba pang kaparehong serbisyo. Makikipag-ugnayan na din anya ang PCG sa mga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at mga kakulang ahensya para sa deployment ng resources sakaling mag-alboroto pa ang aktibong bulkan. Yes, Mami, tama po kayo sa direktiba po ng aming komandante na si Admiral Ronnie Hilgavan. Ang lahat po ng deployable response group sa area po ng Bicol, particularly sa Philippine Coast Guard po, ay nakataas na po ng heightened alert status in preparation po ito sa pagdedeklara ng alert levels 2 status ng Bulkang Mayon. So lahat po ng ating mga assets at mga resources po ay naka-standby at naka-activate na po upang magsagawa po kung kinakailangan ng search and rescue operation kasama po yung humanitarian assistance at pag-evacuate po ng ating mga kababayan kung kinakailangan na po. Nais isailalim naman ng Philippine National Police Iloilo sa paraffin test ang partner ng yumaong si Dueñas Iloilo Vice Mayor Amy Paz Lamasan. Sa isang panayam sinabi ni Iloilo Police Director Police Colonel Kim Legada na ipadala na ng legal team ang kanilang request kay Lord Byron Torre Carion
para sa nasabing pagsusuri. Bahagi ito ng kanilang ginagawang investigasyon para alamin kung aksidente nga ba talagang nakalabit ng vice alkalde ang kanyang sariling baril kaya ito ay tinamaan at sanhi ng kanyang pagkamatay. Ang paraffin test ay ginagawa sa kamay ng isang tao na pinaghihinalang nagpaputok ng baril para malaman kung may presensya ng pulbura sa kanyang kamay. Itinanggi ng Department of Tourism ang pagkakontrata, pagbayad o pagutos para gawing front page o cover ng Philippine Topics Magazine si Tourism Secretary Cristina Frasco. Paliwanag ng kagawaran, private publication at hindi nila official magazine ang Philippine Topics. Pinabulaanan din ng DOT na sila ang nagsabing gamitin ang larawan ni Secretary Frasco sa halip ng mga larawan ng mga kilalang tourist destination sa Pilipinas. Git na nga siya ang anumang ulat na gumagamit sa DOT para sa pansariling promotion ay hindi totoo, misleading at mariin nilang itinatanggi. Sa balitang sports naman, napili ang Pilipinas para maging host ng kauna-unang Southeast Asian Plus Youth Games o C+YG sa taong 2028. Ang nasabing kompetisyon ay bilang paghahanda sa mga atletang 17 anyos pababa para sa Asian Youth Games at Youth Olympic Games. Ito ay binuo sa pagitan ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino at sa tulong ng suporta mula sa National Olympic Committee Presidents ng ibang mga bansa gaya ng Thailand, Indonesia at Malaysia. Pagtapos ng unang torneo ng C+YG sa 2028 ay gaganapin ito kada 2 taon. Magpakitang gilas sa balitang showbiz. Magpakitang gilas si Pinoy singer Marcelito Pomoy sa New Year's Eve party ng US President Donald Trump na the perfect kick-off sa Palm Beach noong December 31. Ibang klase talaga ito si Marcelito Pomoy. Ang guest, walang iba kundi ang Pangulo ng Amerika. Kinamayan pa siya, nagkamayan sila. Pero mo yan, uploaded sa Instagram account ni Marcelito ang larawan niya kasama ang first couple sa naturang event kung saan inawit niya ang classic na kantang The Prayer. Matatandaan nakilala si Marcelito sa Pilipinas marang masungkit niya ang kampiyonato sa ikalawang season ng Pilipinas Got Talent noong 2011. Umugog naman ang kanyang pangalan sa international stage noong 2018 nang lumabas siya sa The Ellen DeGeneres Show at sumali din sa America's Got Talent, The Champions noong 2020. Iyan ang Pinoy! At least may mga balita tayong ganyan na hindi puro negative. Nakakaumay na yung mga ibang balita natin. Puro katiwalian Doon tayo sa positive. Ay, good morning ho sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Mayor Zenny Mendoza dyan sa Talisay at si Lawrence Pesigan. Good morning din ho. At kay Congressman Ador Pleito sa ika-6 na distrito ng Bulacan. Angat, Morzagaray at Santa Maria. Good morning ka-Girly Pleito at dating Mayor Yoyoy Pleito. At syempre, hindi makakalimutan ni Francis Cuaco namin dito na batiin si Strawberry Lopez. At meron pang kasama, si Happily Joy Carnation. Next naman Francis Cuaco. Happy New Year! At sa lahat ng ating mga taga-subaybay, kami ang inyong nakasama ngayong umaga at sana ay maging mas maalwan muli. Ating panalangin lagi, mas maalwan ang 2026 para sa ating lahat. Ako ho si Raymond Dadpaas. At ito nyo lingkod, si Romel Fuertes. Standby, susunod ang advokasya nila Kuya Bong Ariola at Tina Nolasco. In the meantime, 2 minuto na makalipas ang alas 6 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. This time check is brought to you by Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
at si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap na patunayang mabisa. Ang mga nurse